Yo, bago ang lahat. Ngayong video pag-uusapan natin ang napakalaking panalo ng Golden State Warriors kontra sa Denver Nuggets kahit wala ang kanilang mga superstar. At hindi lang yan, mas lalong umiinit ang usapan matapos ang naging pahayag ng head coach ng Nuggets na si David Adelman na tila ba nagsabing mas maganda raw ang galaw ng Warriors kapag wala si Draymond Green sa floor. So ngayon ang malaking tanong, si Draymond Green nga ba ang problema? At kung may pagbabago man, possibly ba na-targetin ng Warriors si Kawhi Leonard ngayong off-season mula sa Los Angeles Clippers? Simulan na natin! Mga Kadab Nation, aminin natin, bago ang game na ito, karamihan sa atin hindi confident, walang Stephen Curry, walang Draymond at Porzingis, at kulang pa sa depth. Samantalang sa kabila, nandyan ang reigning powerhouse ng West kasama si Nikola Jokic. Pero ano ang nangyari? Team basketball, ball movement, defensive discipline. Ang pinaka-impressive dito, hindi ito isolation heavy game. Hindi ito hero ball. Ito ay classic Warriors motion offense. Ano ang nagbago? 1. Mas mabilis ang pace. 2. Mas maraming off-ball cuts. 3. Mas open ang spacing. Kapag walang dominant ball handler na nagsiset ng half-court plays, napipilitan ng buong roster na gumalaw. At doon lumabas ang energy ng mga role players. Pagkatapos ng laro, may observation si Coach David Adelman. Hindi man direct insult, pero malinaw ang implication. Mas unpredictable at mas fluid ang Warriors kapag wala si Draymond sa floor. Grabe, di ba? Pero bakit niya nasabi iyon? Si Draymond ay non-shooter, primary playmaker sa half-court, defensive anchor. Kapag nasa floor siya, kadalasan, siya ang may hawak ng bola sa taas. Siya ang nagdidirect ng traffic. Siya ang decision maker. Pero sa modern NBA, spacing is everything. Kapag may isang non-scoring threat sa floor, mas madaling mag-collapse ang defense. At kapag wala si Steph para i-punish yon, mas lumalabas ang weakness. Si Draymond nga ba ang problema? Now let's be fair. Hindi basta-basta si Draymond Green, 4x champion, defensive player of the year, IQ genius. Pero ngayon iba na ang timeline. Mas matanda na, mas physical ang West, mas spacing-oriented ang NBA. Tanong, system issue ba ito or player decline? Ang system ni Coach Steve Kerr ay heavily dependent sa ball movement, read and react, passing bigs. Pero kung wala si Steph, nawawala ang gravity. At kapag wala ang gravity, lumalabas ang limitation ng non-shooting forward. Ngayon punta tayo sa exciting part. May mga reports at speculation na maaaring maging aggressive ang Warriors ngayong off-season. Isipin nyo ito, Steph plus Kawhi plus modern role players. Si Kawhi ay elite two-way wing, playoff performer, mid-range assassin, defensive stopper. Kung papasok siya sa Warriors system, automatic contender ulit. Realistic ba ito? Depende. Factors? Salary cap, trade assets, health ni Kawhi, direction ng Clippers. Kung mag-retool ang Clippers, posible. Pero hindi ito madali. So ano ang conclusion natin? Proved ng Warriors kaya nilang manalo kahit wala ang superstar. May valid basketball concern tungkol sa fit ni Draymond. At maaaring paparating ang major roster shift this offseason. Hindi ibig sabihin na si Draymond ang villain. Pero sa NBA, walang permanent. Ang tanong, handa ba ang Warriors mag-evolve ulit? Mga Kadab Nation, kayo ang mag-comment. Si Draymond ba ang problema? O kailangan lang ng tamang adjustments? Gusto nyo ba si Kawhi sa Warriors? Kung nagustuhan nyo ang breakdown na ito, like, share, at subscribe para sa mas malalim na NBA analysis. Peace out!